Ferdinand R. Marcos Jr. on Monday called on local officials to bolster cooperation between national and local government to address the challenges posed by the ongoing conflict in the Middle East. Ayan, so Marcos, PBBM urges LGUs to strengthen collaboration amid Middle East crisis. Palakpakan. Magandang ano yan. Di ba? Oh. Yan Middle East crisis. Hindi panik ang kailangan. Ang kailangan, coordination. Kaya nga nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga LGU na alam niyo yun, makipag-coordinate sa national government dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Hindi lang kasi ito foreign issue Malaking epekto nito sa Pilipinas, lalo na sa mga OFWs, oil prices, at lalong-lalo na ang ekonomiya maaapektuhan. So, yan nga, nananawagan ng ating mahal na Pangulo makipag-coordinate yung mga LGUs sa national government. Hindi lang ito foreign issue. 'Di ba? Sino mga naapektuhan? OFW, presyo ng langis, ang ating ekonomiya. Ang ibig sabihin nito, hindi nag-aantay ang gobyerno na magkaroon ng problema bago kumilos. Nagpre-prepare na. 'Di ba? Kasi ako, I'm really against dun kanina. Dun sa interview sa debate ni Attorney Jess Falsis with Kiko Barsaga. Kasi sabi ni Attorney Jess, medyo hindi daw proactive. I beg to disagree, to be honest. Kasi not because wala ka doon nung nagplano sila beforehand. It doesn't mean na alam mo na. Or it doesn't mean na wala silang ginawa na proactivity. You just don't know. Hindi mo lang talaga alam dahil hindi mo nakita But I cannot judge you by that. Pero hindi mo lang alam. Limited yung alam mo. Limited yung source mo. Internal. Kaya hindi mo alam kung nagplano ba ahead? Nag-meeting ba ahead? Nagbigay ba ng solusyon ahead? Kasi eto i-research nyo kung sino yung mga maaagap na mga bansa pagdating sa aksyon para sa kanilang bansa. Yung mga government. I think we are one of the fastest pagdating sa pagbibigay ng solusyon. Kaya yung pag sinabing hindi proactive, hingan natin ng ebidensya. Baka, 'di ba? Kasi medyo salungat na 'yan sa natin. 'Di ba? So sino yung mga andito? Si PBBM, siya yung naglabas ng panawagan sa LGU. Siyempre, tinawagan ng pansin yung LGU para sa local response, evacuation, assistance sa families ng mga OFW if ever, sa DFA, DMW, evacuation at assistance din sa OFW, sa repatriation. DOE, syempre monitoring ng oil supply. AFP, Navy, possible assistance sa evacuation. And of course, main talaga is yung mga LGUs. Ano ba dating gawin na dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, kadalasan, tsaka lang gagalaw kapag may krisis na, di ba? Reactive tayo. Hindi tayo proactive. That was before. So hindi ko masisi kung you are gonna be judging the government according doon sa mga nakagawian dati. But we are not like that right now sa pamamahala ni PBBM. And I can assure you that even the early weeks nung kung saan kino-content na natin to, para sa akin, ewan ko sa inyo, I can only speak for myself, pero para sa akin, proactive yung government. Etong mga nangyayari ngayon, matagal nang sinasabi ni PBBM na gagawin yan, yung mga yan. Ang dami na nating finiture dito. 1 week pa lang. 'Di ba? Nung ika 2 weeks siguro mga nasa 20 plus na with the list of
reference kay Coach Jarrett. Tapos nung tayo sarili natin nag-research, after 2 weeks and maybe 4 days, kutya nasa 60 na yung mga nagawa. So, calling the government not proactive, I think that's a little bit unfair. 'Di ba? Medyo I do believe it's unfair. Kasi kumikilos naman yung pamahalaan natin eh. Ngayon ang ginagawa ng gobyerno, preemptive coordination. Bago pa lumala, nakaka-coordinate na yung national at local. Hindi nyo ba alam yun? Ito parang formalities na lang to. Yung panawagan na to, pero matagal nang nagko-coordinate tayo with the locals. Hindi to dating gawi. Preparation politics. Preparation policies. Puntahan natin yung strategy, yung power, tsaka yung naratibo. Bakit importante ang coordination ng LGU? Kasi ang national government kaya, diplomacy, oil supply, evacuation abroad. Pero yung LGU, ano mga kaya nila? Tulungan ng pamilya ng OFW, financial assistance, local emergency response, monitoring ng presyo at supply. More detailed, first-hand, direkta yung tulong. Ibig sabihin, national equals international problem. LGU, local effect. Kaya kailangan sabay. Kaya nananawagan ng coordination. Ano yung tunay na laban? Hindi Iran versus Israel. Ang tunay na laban ng Pilipinas, ang tunay na laban natin, price increase. Lagi ko na sinasabi yan. Inflation, OFW safety, supply chain, ekonomiya. Ang giyera nila, ekonomiya natin ang tatamaan. Giyera nila, tayo yung magdudusa. Bakit? Kasi dependent tayo. 'Di ba? Sa world market price. Alam nyo, minsan, malitingin ng mga tao sa ganitong balita. Akala nila wala tayong pakialam sa giyera sa Middle East. Pero ang totoo, kahit wala tayong sundalo doon, tinatamaan tayo. Sa langis, sa presyo ng pagkain, sa OFWs. Kaya for me, sa akin, lagi na lang sa akin na lang, wag na kayong kasali. Sa akin, tama itong ginagawa ng government natin na ngayon. Diba? Ngayon pa lang, nagko-coordinate na hanggang LGU level. Hanggang LGU level. Kasi kapag nagka-problema sa oil price o evacuation ng OFWs, just in case mapunta sa atin ng hindi lang national government ang gagalaw, pati LGU, pati local economy, pati pamilya ng OFW, kailangan tugunan. Ang tawag dyan, hindi panic, kundi preparation. Puntahan natin yung pros and cons, mga pros, nung mga maganda sa kilos na to ng pamahalaan. Prepared ang bansa sa oil crisis. Prepared sa OFW evacuation. Coordinated national at local. Mas mabilis ang response kung may crisis. Hindi nagugulat ang gobyerno. Hindi nagugulat yung national hanggang sa LGU. Ano yung mga pwedeng masilip naman dito? Or madalas na ikinakabit ng mga bashers at detractors? Posible. Pwedeng magpanik yung public kung mali yung communication. 'Di ba? Magastos ang preparation. Kung hindi lumala ang crisis, sabihin ng iba, ay, overreaction. Hindi ba? Wala kang malugaran Pero talaga ang depende pa rin tayo sa imported oil.
all of this coordination things and stuff boils down into one thing, kundi yung dependent tayo eh. No? Sa imported oil. Kaya, pero para sa akin, bakit wala tayo sa dun sa second tanong? Ito! Puta, hindi natin nila kaya. Hindi mo sinasabi. Ang lit ng ano natin. So, para sa akin, good news to, no? Ang gobyerno, naghihintay lang ng krisis, delikado yan. Pero ang gobyerno naghahanda bago ang krisis, yun ang matino. Oh. So, anyways, pero mga mandirigma, hindi lang Middle East ang problema. Ang mas malaking laban ngayon ay ekonomiya at presyo ng langis.